Dear Lady Love TV. For Billionaires and a Princess. Tunghayan na po natin ang ikatlong bahagi. Check. Corridors? Check. Courtyards? Check. Classrooms? Check. Kahit para akong timang ay pinipilit kong mag-alapresong. Nakawala sa bilangguan. Tipong secret agent din habang patagong pumapasok sa school. Mas lalong naging complicated yung buhay ko ngayon. Imagine, bukod sa nilalakad ko ng school tuwing umaga, dahil paubos na nga ang savings ko, ay kailangan ko pang magtago sa 4 na mokong na sinasabing sila ang guardians ko daw. Hello, like hell, oh. Sino bang leader ng prank gang kung nasa gang man sila at ako ang napili nilang pagdiskitahan? Hindi kayo nagkaroon ng raffle ng mga names ng students at saka malas-malasang pagkakataon ay napunta sa akin ang 99% ng pagsang-ayon ni Lucifer kaya nabunot yung pangalan ko. Gayunpaman, hindi ko talaga nagugustuhan na nangyayari sa akin ngayon. Suddenly, ang creepy ng kinikilos ng bawat isa sa kanila. To think na dati ay halos wala silang pakialam sa akin. Come to think of it, parang hindi ko din gustong balikan yung experience ko sa bus nung pabalik na kami, but it can't be helped. It's always go back inside my head. Yana, dito ka na maupo sa tabi ko. Aya ni Alex sa akin. Bigla naman akong inakbayan ni Sky. No, dito ka sa tabi ko uupo, sabi nito. And then out of nowhere ay humarang sa harapan naming tatlo si Sashi. Hi Yana, gusto mo tabi na lang tayo? Ang nakangiting abot tenga, nasabi pa with open arms. Hindi ko alam sino ang titignan ko until Caris cleared his throat. Actually, we'll have no seat next to me since yun naman ang nasa arrangement, hindi ba? Hindi nito ako tinitingnan. Sabay-sabi lamang at pakita ng bus seating arrangement. End of argument. What happened was beyond my belief. Hindi na sinunod ng tatlo ang seating arrangement sa bus. Sa may left side ko si Caris, sa kabilang side si Alex, in front si Sashi, and sa likod naman si Sky. They kept on following everywhere where I went, and it was even embarrassing na nakabantay sila sa labas ng comfort room ng girls waiting for me. I shook my head to return back to the reality, my unfortunate reality. Yana, is there something wrong? Biglang approach sa akin ni Sashi. Wala naman. Ang sagot ko and, Nya, ano ginagawa mo dito? Biglang tanong ko pagkakita si Sashi na nasa classroom ko. Biglang naglin sa akin si Sashi upang isubo sa nakabuka kong bibig ang isang chocolate tube na binalatan niya. Matamis ba? Tanong nito. And I just nod. Oo, ang tamis nga ng mga pinatikim niyang chocolate. Sa akin pero natatakot na ako. Baka may kung anong gayuma ito o laso na papatay sa akin. Oh my, it's a sweet kill. Pero hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Ano bang ginagawa mo sa classroom ko? Di pa magkaklase kayo ni Caris? Tanong ko kaagad pagkalunok ng chocolate. Napangiti si Sashi nang sambitin niya ang, I'm here for you. Sabay kindat. Nagsimula magtilian yung mga kaklase ko na makita nila ang popular kid na si Sashi inside our classroom. Hi guys! Approach naman nito na kung irarang ko ay nasa elite kids. Yes, ang 4 na lalaking ito ay nabibilang sa mga ranking ng mga elite kids. Kaso kumbaga sa story, kanya-kanya sila ng genre. Itong si Sashi, sikat siya dahil bukod sa action star ang dad niya, ay isa siyang magaling na chef ng sarili nilang restaurant. Plus according sa mga naririnig kong pinagsisigawan nila, na side hobby daw nito ang pagmumodelo ng signature line ng clothing. Next, Alex. Galing ito sa pamilya ng mga artist, pero siya ang bukod tanging walang hilig sa art. Siya din ang captain ball ng basketball team ng school since sophomore until now na nasa junior siya. See? Such a sporty hank. Then, Sky. No one exactly knows so much about his background. No one has ever seen of any of his parents or kung meron pa ba siya. All we know is that he's a silent type with an arrogant and stingy attitude kapag kinakausap, and there are rumors na isa nga daw siyang leader ng high-class fraternity dito sa school. Minsan nga naiisip ko baka isang mayamang drug lord ang magulang nito, kaya siguro may
manahan pero as the saying goes, do not judge the book by its cover. Tapos heto nga si Caris, ang student council president namin na after nung nakakakilig na bus incident nung elementary kami, ay biglang nagbago ang kilos at galaw niya. Pero he's really famous among students, mapababae o lalaki man, because of the different things he's good at. These four are just few of those popular kids in school, and now I don't know kung anong malabarang na enchantment ang umihip sa kanila. Bakit nila ako tinatrato ng ganito? Ana, biglang sabi ni Sashi habang nakatitig ito sa mukha ko. At dumikit pa nga yung peak ng nose niya sa peak ng nose ko. Agad ako napatayo sa nangyari. That was so close. Konti na lang at mahahalikan niya na ako. Good grief. Sa sobrang hiya ay lumakad ako papalayo sa kanya. Bukod kasi sa nangyari, ay nagsisimula na din akong pagtinginan ng mga kaklase ko nang hindi na din kaaya-aya. Lalo na yung mga nakakalusaw at nanilisik na mga tingin ng mga kaklase kong babae. Napahinto ako sa may isang corner, napasandal at humugot ng hininga. Baka kasi sa kakatakbo ko papalayo, mas lalong pumatak ang luha ko sa mga mata ko. Napatingala ako at minulat ng mabuti ang mata ko. Yana, anong ginagawa mo? I was surprised by Alex's sudden appearance. He suddenly appeared out of nowhere with a ball resting sa kaliwang bewang niya. I give up. I think there's no reason for me to escape this after all. Gusto kong tumingala na lang. Right, tumingala. Because in this manner, my tears will never drop from my eyes. Sabi ko, here, sabing bigla ni Alex at napatingin ako sa sinabi niya, which made the tear from my eye drop. That tear which I have always been preventing all this time. You see, you might find it weak for me to say this, pero if you want, pwede akong maging tulad ng panyong ito para sa'yo. Panyo? Tanong ko. That tear, sabi at sabay turo niya sa luhang tumulo sa mata ko. Mapasaya man o lungkot ang dala ng luhang yan, gusto ko pa rin magawang alisin sa mata mo yan dahil mas ikasasaya kong makitang lagi kang nakangiti. Natutuwa ka kapag nakangiti ako? Ang mahinang tanong ko na unti-unting namumula sa sinabi ni Alex. And Alex just smiled as he did goodbye after leaving his hanky for me to use dahil may basketball practice pa daw siya. I ended up walking alone somewhere. No one can see me at doon na iniiyak ko lahat. I cried all alone under the acacia tree, malayo sa school building. Wala na din akong ibang mapuntahan. It's like every corner ang building ay may mga may-ari rin ng estudyante so I have to go far away. I wanted to cry this way, away from the others. It is safer for me not to let others be concerned for me. Kasi aminin natin, not all people who ask what's the matter and shows concern are really concerned. But rather, sila yung mga taong curious lang or in short, nakikiisyoso. Habang kasagsagan ng paghaplos ko ng luha sa mata ko, ay may biglang bumagsak sa harapan ko mula sa itaas ng puno. Makita-kita ko na si Sky ito na nakaluhod, pagbaba nito mula sa puno. Wow lang, para siyang ninja na bumaba sa puno, nakapose. Kaso, nang akmang tatawagin ko na siya, ay bigla niya akong pinasandal sa may puno. Hawak ang magkabilang braso ko ay nagsalita siya. Narinig kitang umiiyak. May maitutulong ba ako? Biglang kumabog yung dibdib ko. Hindi dahil sa mga salitang binitawan niya, kundi dahil sa distansya ng mukha naming dalawa. Kanino bang sandasantita nang galing ang mga sumpang bumahid sa mga kalalakihang to? At bakit ganito sila kaagresibo? Diyos mio. With all my might, itinula ko si Sky papalayo sa akin. Kinabahan ako ng sobra-sobra sa ginawa niyang yon. Kung totoong fraternity leader ito, malamang madali lang sa kanyang sikmuraan at gahasain ako. If I know, fraternity leader daw ang unang gumagawa ng gano'n ng karumal-dumal sa mga kababalaghan sa gangster world. Kaso, sa halip na pagalitan ko siya, ay napansin kong namumula yung braso niya. Malamang sa pagbaba niya mula sa puno. May galos ka. Tara, dalhin natin sa infirmary yan. Pero teka, ano ba kasing ginagawa mo sa taas ng puno? Ang patuloy na halos walang prenong sinabi ko. Napangiti sa akin si Sky na tulad ng isang diamante ay napaka-rare para sa isang tulad niya. Thanks sa concern. I'm so pleased. Nakaka-drop ng jaw na sinabi niya. Para pala siyang anghel kung magpasalamat. And then tumingala siya sa may puno. Wala.
natutulog lang. Huwag mo nga akong intindihin. Mas nag-aalala ako sa'yo. May problema ka ba? Bakit ka ba umiiyak? May nanakit ba sa'yo? Sabihin mo lang sa akin kung sino. Dugtong nitong pinagsasabing paglingon niyang muli sa akin na may seryosong mukha. Oh, he's sleeping sa may taas ng puno, tapos bumaba siya na halos masugatan ng dahil sa concern niya sa akin. Ayos lang ako. Huwag mo na akong intindihin. Ang pagtawa ko na lang nasagot para hindi na siya mag-alala sa akin. Malamang narinig niya yung pag-iyak ko kaya siya napababa ng di oras. Talaga lang naman pinapabilib ako ng 4 na lalaking to sa biglang ikinikilos nila. Pero narinig kitang umiiyak. Sabi niya uli. I wasn't. Bigla niyang hinaplos ang traces ng luha sa mata. And for sure ay napunasan ko na. Kaso napansin pa din niya. His touch suddenly sent chills throughout my body. And abruptly, Sky kissed my cheek kung nasaan yung trace ng tears. Sad tears. Sabi niya pagkatapos akong halikan sa pisngi. Nanginginig pa din yung mukha ko habang naglalakihan naman ang mata kong napatulala sa ginawa ni Sky. Iana? Tanong ni Sky. Manyak. Pervert. Sigaw ko pagtula kay Sky sabay takbo papalayo sa kanya. Nagpatakbo ako sa may koridor. Hindi ko alam kung saan ba ako pupunta. Para magtago pero isa lang ang nasa isip ko, ang makalayo mula sa kanya. Gawa ng pagtakbo ko, hindi ko na malaya may nabunggo ako. And to my surprise, ang student council president na si Caris ito. Nagsalita siya habang pinagpapagpagan niya ng uniform niya, just like he did the last time. Didn't you know that running inside the corridor strictly? Pero bigla siyang napahinto pagkakita sa akin. Miss Ariana? Ang bahagyang pagkasorpresa ni Caris pagkakita sa akin. Agad naman niya akong inalalayan na tumayo kahit tanggihan ko ito. Ayos ka lang? Tanong niya na nakakapanibago sa pandinig dahil may halo itong lambing. Oo, pasensya na. Hindi pala dapat ako tumakbo dito. Sige, pupunta na lang ako sa detention mamaya after class. Tugon ko ngunit bago pa man ako tuluyang makaalis, ay pinigilan niya ako. Forget about the detention. It's alright. Aksidente lang yon. Sabi niya nang halos pabulong sa akin. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Caris. This is a sign of unfairness. Ano bang pinagsasasabi ng student council president na to? Bigla ako napatingin sa kanya. Caris, umamin ka nga sa akin. Ano ba talaga nangyayari sa inyong 4? Tanong ko out of the blue. What do you mean? Bakit kayo nagkakaganitong 4? May bully bang binubuo na gang kayo? At bakit akong napili yung pagtripan? Bakit nyo ginagawa sa akin to? Umamin ka na because I'm starting to get scared from you guys. Buong pag-amin ko. Napabuntong hininga si Caris bago muling nakapagsalita. You wished for it, didn't you? Sabi nito pagtalikod sa akin. I wish for it? We were here to fulfill any of your desires, Sienna. Name it and we'll do our best to grant it. Ha? Paano hindi mo naman pinapaliwanag na maayos sa akin Mas lalo mo lang ginugulo yung utak ko. Pardon me. Sagot lang nito. Sir President, would you please explain to me bakit nangyayari sa akin to? Alam mo na, tsuva whatever nyo lang yung mga command-command, wish-wish tapos meron pang Ariana princess na yan. Please, explain everything to me. Pakiusap ko. Not here then. Saan? Nagtungo kami ni Caris sa may student council office. Nagkataon namang walang ibang tao maliban sa aming dalawa. Pagkaupo namin sa loob ay nagsimulang magkwento si Caris. To tell you the truth, whether we like it or not, we have to fulfill our duties as your guardians or sentries. We were born to protect you and fulfill all your desires. It might get awkward sometimes like right now. Still, we're blinded with this oath or contract. Contract? What contract? Tsaka please, magtagalog ka since tayong dalawa lang naman anang dito. Pakiusap. Muling napahinga ng malalim si Caris bago muling nagsalita. Narinig mo ba yung kwento tungkol kay Ariana? Ayon sa kwento, there was this mysterious goddess na tinawag nilang Ariana na pinatapon dito sa mundo dahil umibig siya sa isang mortal. Naniniwala kasi sila noon that gods and goddesses should never interact physically, nor be seen by humans, pero sinuwayo ni Ariana at nagkaroon pa siya ng anak sa mortal na siya namang ikinagalit ng chief god na si Arcus. Hindi ko din masyadong alam yung full details.
Dahil yung grandfather ko lang yung nakakakwento sa akin. What I know most is ang blood contract. Pagkapanganak pa lang sa amin, tinakda na kami maging tagaprotekta ng magiging tagapagmana ni Ariana sa henerasyong ito. And Ariana, ang tungkuling ito ay matagal nang naiatas sa mga kanununuan naming apat na minsan nakipagkasandugo sa sinabing Diyosang si Arca. Saad niya na this time Tagalog na. Well, Taglish pa rin. Ano namang kinalaman ko dyan kay Arca? Sabat ko. Ikaw lang naman. Yana, ang sinasabi kong tagapagmana ni Arca sa henerasyong ito. Ikaw ang Ariana Princess na matagal na naming hinahanap. At dahil sa narito ka na, kailangan namin ma-provide sa iyo ang kahit anong hilingin mo bilang iyon ang sinumpaan naming tungkulin. It's Ariana's gift to you to have your desires be granted, kaso pilit yung pinipigilan ni Arcus. Some stories tell that Arcus ay naging asawa ni Arca at meron ding nagsasabing matinding kalaban niya ito. But to cut the story short, matagal nang ipinapasa sa pamilya namin ang paghihintay sa pagdarating ng Ariana Princess, who appears very beautiful after 16 years. Do you possibly know kung gaano katagal naghihintay ang angka namin mula pa noon? So ano naman tungkulin ko bilang Ariana Princess? Magpakadyosa? I have little detail about Princess Ariana. Agad siyang napatayo at lumapit sa akin as he slowly leans on me habang nagsasalita. But aside from having all your desires be granted, your duty is to become the destined woman sa isa sa aming apat to continue the blood lineage of Arcana. Kaya, napatumba ko sa silyang kinauupuan ko pagkasabi iyon ng malapitan ni Caris. Miss Yana, tanong nito pagkapatayo sa akin. Agad kong hinigit ang kamay ko papalayo sa kanya. Ano pinagsasasabi mong destined woman? Continue the blood lineage. Tradisyon na ito sa mga Ariana Princess, Yana. Isa sa mga 4 na centuries mo ang dapat na maging ama ng susunod na Ariana Princess. Tradition? What for? Parang pamilyar ang pangalan nito na parang nabasa ko na somewhere na hindi ko lang matandaan. Once you turn 16, kailangan mo na makapag-decide para sa magaganap na coupling. Sabi niya pagkadistansya sa akin. Coupling? You mean, Yana, hindi dapat napuputol sa iyo ang linya ng Arcana Princess. Unless you can defeat Arcus or else mamamatay ka kasama ang pag-asa na makalaya ang mundong to sa unos na dadalhin na naman ni Arcus once na ma-awaken siya. Ano bang kalokohan ang pinagsasasabi mo, Caris? Bakit naman dumako sa ganito yung simpleng tanong ko na bakit ganyan kayo kumilos na 4? Tumingin sa akin si Caris ng seryoso. You want an honest answer, then that's my answer. Hindi ko na siya sinagot at umalis na ako ng student council office na halos manlumo sa narinig ko. Totoo kaya yun? Hindi ba gawa-gawa lang yun ni Caris? Kasi kung totoo, talagang kinakabahan ako magsi-16 na. Sana nga gawa-gawa lang yun at hindi totoo. Nakakatakot isipin na kailangan dumating sa puntong ganoon.